Good morning mga boss. Yan, magandang araw po sa lahat. Dahil po sa malimit may nagtatanong sa atin nito, gagawa na lang po ako ng video para may balikan kayo anytime, para may guide po kayo. Pag maglilinis po kayo ng throttle body ng Sentra ninyo, binaklas ko na po. Ito po ay Nissan Sentra Series 3 B14 po. Sa Nissan Sentra ECCS po naman din kasi ay hiwalay po ang kanyang map sensor, ang kanyang throttle body. Kasama naman po lagi ng throttle body ang throttle position sensor. At hiwalay din po ang kanyang IACB assembly. At yun naman pong Nissan Sentra ECCS ay hindi naman po basta-basta binabaklas na ang throttle body noon. Dahil ang lilinisan naman doon ay yung IACB kalimitan at saka yung map sensor. Yun naman pong throttle body noon, pwede naman pong dukutin lang yung kanyang bunganga at doon lang punasan ng tissue. Nabaklas ko na po ito, makikita nyo naman po kung anong mga nakakabit dun sa throttle body niya. Meron lang naman pong 4 na bolt yan nakalagay dito. Dapat lang meron kayong allen lang naman po ang gagamitin natin dito. At meron lang kayong bubunutin na hose ng coolant passage sa throttle body at papunta po yan dito sa bypass tube ng cooling system. So makikita nyo naman po lahat doon kung ano yung mga tatanggalin nyo. Tandaan nyo lang po pag nagbaklas kayo, pag hindi nyo pa kabisado, picturean nyo na po muna or i-video ninyo para may guide kayo pag ibabalik na ninyo. Paalala lang po, ingat lang po kayo sa mga pagbabaklas ninyo at baka may masira. So ito na po yung throttle body ng Nissan Sentra Series 3 at ito ang kagandahan sa kanya dahil magkakasama na po lahat ang sensors dito. Ito yung kanyang map sensor, ito yung kanyang throttle position sensor, ito yung kanyang coolant passage nandito. So binubugahan din po yan, nililinis natin yan. At nandito yung kanyang idle screw. Yan, ito yung kanyang IACB assembly. And ito yung para sa FICD, mainly para sa aircon. Ito yung IACV AAC, mainly para sa pag-regulate ng hangin. So yan po ang mga babaklasin natin. And ingat po kayo sa pagbabaklas ninyo ng map sensor dahil nandun po yung kanyang hot wires doon sa loob nito. Napakanipis na wires lang po nun. So kailangan dahan-dahan kayo sa pagbabaklas. Ito po ay guide ninyo dahil ang daming nagtatanong sa akin lagi, nagpapatulong after daw linisin ng throttle body ang taas ng minor, taas baba ang RPM. Pag magbabaklas po ako ng throttle body ng Nissan Sentra, same way din po pag nagbabaklas ako ng ibang throttle body kahit yung mga modelong sasakyan. Pero meron nang agad paalala, reminder o warning na lang. Yung mga high-end po na sasakyan, lalo na mga German cars, hindi po natin yan pwedeng basta-basta tanggalin ang terminal ng battery at ipagdidikit natin ng ganito, yung mag-full reset tayo ng ECU. Actually, kahit nga po tanggalin lang natin ang battery para magpalit ng battery, ay hindi po pwede. Maaring hindi nyo na po mapapaandar yung sasakyan dahil po ini-scan pa po yun at pinaprogram pa po yun. Ayan nga po, pag magtatanggal kayo ng throttle body para iwas sa fluctuating RPM, para iwas din sa throttle body relearn, matik po ginagawa ko, reset ko na po yung ECU, full reset na rin. Tinatanggal ko yung negative terminal at positive terminal, pinagdidikit ko siya ng ganyan, then iniiwan ko ng ilang oras habang nililinis ko yung throttle body. At pwede rin naman po yung negative terminal lang, then idikit nyo na lang dito, huwag nyo nang tanggalin yung positive terminal at idikit nyo na lang dito yung kanyang negative terminal, and then magre-reset na rin po yun. I-drain niya po lahat ng memory ng ECU. Pero after po nun, pag na-set nyo na lahat, na-ibalik nyo na lahat, na-itono nyo na, na-scan nyo na live data nyo na, may times po na para siyang namamalya kasi wala pa pong laman ang kanyang ECU. So kailangan nyo pong i-drive ng around 30 to 45 minutes hanggang isang oras po. Minsan po talagang kailangan mas mahaba pa, mas matagal nyo pa siyang i-drive para magkaroon ulit ng program doon sa ECU, magkaroon ulit ng laman yung kanyang memory. Meron po tayong video about pag full reset ng ECU sa YouTube channel natin, hanapin nyo na lang po. Balik po tayo dito sa throttle body. Mag-iingat po kayo pagka magbabaklas kayo nito. And dapat syempre kumpleto yung mga tools ninyo. Lalo na dahil itong kanyang mga bolt at mga screws, matagal na po yan na hindi nabubuksan. Most of the time kumakapit na po yan. So tuturuan ko po kayo kung paano siya tanggalin na mas madadalian kayo. So ito po, una natin tatanggalin dyan ang ating map sensor. Ito po ay umapit kanina, so ang ginagawa ko dyan, pinupukpuk ko muna konti. Wala yung maliit kong martilyo pinupukpuk ko lang po konti yung mga bolt niya para hindi rin po masira to. Baka mapalakas tayo ng pukpok,
pwede nyo pong lagyan ng screwdriver dyan, then pupukin nyo po. Parang gugulatin nyo yung screw para matanggal yung kapit ng mga kalawang. So, tulad po dito, kanina ay kumapit na lahat to. So pinupukpuk ko lang po muna. Ganun lang po, magaang lang. And then saka ko siya binuksan at madali na siyang kumalas. Ngayon, sa mga mahirap naman pong tanggalin, kahit pinukpok nyo na, ginulat nyo na, ginagamitan ko po nitong wire cutter. Niipit ko lang po yung kanyang screw or bolt, iikot ko pong ganon. May kapit po kasi to, kaya minsan ito yung ginagamit ko. Ngayon, kung ayaw po talaga, sinsilin nyo na lang po. Yan. Sa pagsinsil, ingat din po kayo. Kayang-kaya nyo pong gawin to. Yan. Ingat lang po kayo. And then, pag lumuwag na siya, pwede nyo na po siyang tanggalin. At dito naman po, ang kailangan po natin dito ay ito 24 na open wrench. O kaya adjustable wrench ang gamitin nyo para mapaluwag nyo to. Babaklasin po natin isa-isa para makita nyo. Kung hindi nyo kabisado, first time ninyo, kailangan i-video nyo po muna at picturean ninyo para may guide kayo pag binalik nyo na po. Tanggalin muna natin yung map sensor para sigurado po, and mag-ingat po kayo. And then pagkatanggal nyo po nito, ayan, tignan nyo po yung sinasabi ko. Dalawang manipis, yan yung hot wires niya. Pag yan po ay naputol, wala na, sira na ang map sensor ninyo. Hindi po yan pwedeng hinangan. Ito po, pagkatanggal ninyo, bugahan nyo na po ng contact cleaner itong kanyang hot wires para malinisan, and then itabi nyo po sa safe place para iwas aksidente po na baka mamaya mahulog o kaya matamaan ninyo, masisira po talaga yan. So itatabi natin siya sa safe place. Usually po nilalagay ko po ito sa loob ng sasakyan na ginagawa ko. Next naman po, itong TPS, nakakalibrate naman siya dati. Tanggalin na rin po natin to para linisan, pero pwede namang hindi po. And para mapakita ko po sa inyo yung tamang lagay dito. Yan, so yung mga bolt po, itabi nyo lang para hindi mawala. So pwede nyo na pong hugutin yan. And dito pa lang po, papakita ko na sa inyo, ito po yung kabila niyan, ay itong throttle lever po. So pag ginalaw nyo po yan, ayan po ay konektado dito. At ito po yung sa may throttle position sensor. Yung kabila po niya hindi nyo magagalaw, pero yung kabila magagalaw-galaw nyo po. So ito po, yung kuntil na yan, yan po ang nakapatong dito kung saan yung umaangat. Kita nyo po. So yan yung umaangat, itong banda dito. So yung kuntil niya po, ipapatong nyo doon. Yan. Nakapatong doon. Ganun nyo muna para sigurado. Then iikot nyo ng ganun. Ngayon mapapansin nyo po sa Series 3 na mga throttle body, meron po nito. Minsan tinatanggal ko po to, pero wag nyo na pong tanggalin. May guide po yan. Yan po ang gagawin yung guide. So dahan-dahan yung iangat para lang pumasok siya, para hindi matanggal yung puntil niya dun sa pagkakaset natin dun sa loob. And then ayun po, makikita nyo po yung kanyang until dito, ayun po, ayun, yun po yung guide niya para dun hindi mo na siya maigalaw, hindi mo na siya maiangat. So ikakalibrate nyo na lang po ito via dito sa kanyang throttle lever stop screw. Ayan. Pero kung hindi po siya mahuli talaga kasi sa katagalan, syempre subject to wear and tear itong mga piyesa ng mga sasakyan, ito po ang kanyang linkage, halimbawa nagkakaproblema, nagkakaroon ng ganit o kung ano man, saka ko po yun tinatanggal yung kuntil na yun para maibaba ko pa o maiset ko pa ng maayos yung calibration ng kanyang throttle position. So ayun po, tanggalin muna natin ulit. And then, yung kanyang idle screw, ayan po. So, ginawa ko na po ito kasi plastic lang po ito. In time, kumakapit na rin ito. At saka, syempre, tumitigas na rin siya. So, nasisira po ito. Kaka-adjust din. So, nasira na siya kanina pero buo pa yung labas. I'm sure may problema na rin na ganito yung mga idle screw ng mga throttle body ng sasakyan ninyo. Pwede nyo na po itong palitan. Bumili na kayo ng bago. Minsan nga, ang hirap na pong tanggalin yan dyan. Talagang binabarena ko pa yan. Hopefully hindi naman kumapit ng ganung katindi doon sa mga throttle bodies ng sasakyan ninyo. Pero kung buo po yan, pwede nyo pa pong magamit to. So kung ginawa ko, nilagyan ko lang po siya ng epoxy sa loob, and then kumuha ko ng screw na sasakto sa kanya. After niya matuyo, lalagyan ko naman po ng super glue. Ito. Yan, para mas less po yung chance na matanggal siya. Next po ay tatanggalin natin itong kanyang IACB FICD. So 24 open wrench po ginamit ko dyan. Pwede rin po na adjustable wrench yung gamitin nyo. So
So ito po, syempre pag bubuksan natin or luluwagan natin, kadalasan po ay counterclockwise and paghigpit po ay clockwise. Pukpukin nyo lang konti po kasi medyo matigas to. Pukpukin nyo lang konti. Pwede meron kayo yung rubber mallet, pukpukin nyo lang konti. At napaluwag ko na po ito kanina and matatanggal na po ito. So pakita ko rin sa inyo, meron po yan ditong washer, tabi nyo lang po yan. And kalimitan po nagkakarbon to, nabubuoyan ng carbon. So lilinisin nyo po yan and meron po yan spring sa loob. Ingatan nyo po yung spring na yan, lilinisin natin ito. And pwede naman po pagkatanggal ninyo, doon nyo na agad linisan. Papakita ko lang po sa inyo. Kita nyo madumi na po yung loob, puro carbon na po yan. Next naman po tatanggalin natin itong kanyang IACB AAC. So napaluwag ko na po to, ito po ang uunahin natin tanggalin. Meron pong nagtanong sa akin sa ECCS naman, yung IACB AAC, yung kanyang regulator, air regulator po niya ay wala daw spring. Meron po talaga nun na may spring, meron din walang spring. So itong sa B14 natin, tignan natin kung may spring. Itong sa Series 3, daan-daan lang po para sigurado. Ang dumi na oh. So ito po ay walang spring. Ayan. Ang spring po nito ay nandito sa loob. Papakita ko po sa inyo mamaya. At ayan po yung tumutulak-tulak. Yan po yung nagre-regulate ng hangin. So lilinisin din po natin ito. Kahit magkabaliktad kayo ng pagbabalik, mapaganyan, okay lang po yan. So next po, ito ang tatanggalin naman natin. Yan. Yung mga bolt naman po nito, hindi naman po kayo magkakabali-baliktad dahil iba-iba ang sukat po. Napakadumi na rin po. And meron po yung gasket. Ngayon may times po na itong gasket na to ay nasisira na, linisin nyo lang po ulit at bili lang kayo ng Belanoid, kortehan nyo lang po to. Yan lang naman po yung gagawin nyo dyan. Madali lang and kayang-kaya nyo po yan. Pero kailangan po linisan yung maigi dahil pwede pong magkaroon ng air leak or vacuum leak dito. Lilinisan po ito and makikita nyo po yung spring nandito lang po sa dulo. Di makita. ayun yung kanyang spring. Next naman po, itong kanyang coolant passage tube. Yan po. Dito po nakakabit yung pinakita kong hose kanina and then dito lalabas, papunta naman dun sa bypass tube. May hose din po yan. Tinanggal ko lang po. Ito po. So bubugahan po natin ng air compressor to. Kailangan tagusan po yung hangin dyan kasi kalimitan po ito yung nagbabara, so nakaka-apekto po yan sa cold start. Matagal siyang mag-expand kasi nga dahil wala nga pong dumadaan na coolant dito. Habang umiinit po yung coolant na nandito sa loob, na dumadaan dito, masisense po nito dahil magkakaroon po ng expansion. Tutulak na naman po ito, parang piston niya na to, and then ito mag-a-adjust. Tigas. Ito, bababa po yan, itutulak niya yan, pababa. So, ang setting ko po niyan, pwede nyo pong sundin muna yung sa gitna, itapat nyo siya dito. May guhit po kasi yan sa gitna. Tatapat nyo lang dito. Pero, malalaman nyo pa lang yung kung gaano kataas yung RPM ng cold start niya pagka naisalpak nyo na at paandarin na ang sasakyan. So, dun nyo na lang din po iset. At, kalimitan po pala, etong stop screw naman nito, para sa cold start niya ay kalimitan nasisira na rin po. At nalulustred, kaka-adjust din po at syempre katagalan, tsaka syempre matigas po ito. Ginagawa ko po dyan, nilalagyan ko ng isang nut dun sa ilalim para pumapit siya, then mahihigpitan ko na po yan pareho. Dito, pag bumaba po yan, ito bababa din. So imbes na parang ganyan po yan nakatulak ng ganyan. Then pag umiinit na doon, binababa na niya to, uma-adjust naman to pababa pa ganon. So yun naman yung lever niya, bababa naman hanggang doon kung malamig na siya. So pag na-reach niya na yung normal operating temperature, doon na kayo magsiset naman ngayon ng idle RPM ninyo without load. Walang aircon, hindi umaandar ang rod fan, naka-off ang headlight. Yan, wala pong load. Doon nyo po isiset. At ang pag-set naman po niyan ay dito. Ito naman po ang magko-control niyan. And ang pag-set po nito, pag mainit na, saka nyo po masiset yung tamang RPM pag mainit na yung makina. So may pot lang po yan. Tingnan nyo. Yan. Pag uminit po yan, bababa naman po ito doon hanggang doon. And then habang bumababa yung idle, ito naman yung magi-stop sa kanya para sa kanyang tamang minor. Itong throttle lever stop screw. Yun ang siniset ko, 700 to 800. Depende po sa palag ng makina. Depende po sa response ng makina. Kung wala pong minig at 700, doon ko na po nilalagay. Then mag-a-adjust po ako sa aircon. Dito na po sa kanyang idle screw.
So yun po ang ginagawa natin. Ngayon po, pag nagsiset tayo nito, naglilinis tayo ng throttle body and sinet natin lahat yan. Kasama rin po ang ignition timing na siniset dyan. Lang nangyayari po kasi yan, habang tumatagal, dumudumi yung throttle body, nasusuppress, yung parang sumisikip yung paghinga ng throttle body dahil na-suppress na. Ang tendency, tinataasan to, o kaya yung idle screw po, tinataas para tumaas din ng minor. So nagbabago na po yung adjustment niyan. And then hindi naman natin nalinis yung throttle body, maiipunan ulit ng maiipunan, tataas na naman natin ng tataas ang minor dito, adjust na naman natin, ilalapit na naman natin para maitulak niya to, para tumaas yung minor. Eventually po, pag marami na siyang carbon, ayun, parang hard starting na, and then hirap na yung arangkada ng makina, and then yung fuel consumption mataas na, and then yung minor natin nagfa-fluctuate na, hindi sluggish na yung takbo ng sasakyan. So dahil po yon, meron nang humaharang dun sa dinadaluyan ng hangin. Kaya nagtataka po yung iba, pagka nagpalinis na sila ng throttle body, biglang ang taas-taas po ng minor. Pagka hindi po na-set yung mga yan at nilinis lang natin throttle body at hindi natin sinet ng tama yung mga adjustment screws, cold start screws o tsaka yung idle screw, talaga pong mataas yung minor niyan. So kailangan po pag maglilinis kayo o magpapalinis kayo ng throttle body ng mga sasakyan ninyo, dun po sa marunong magtono at mag-set ng mga adjustment screws niya. So yun po, ganun lang po kasimple na. So yun lang po, and lilinisan na po natin ito. Yan, pag binalik po natin, the other way around, ganun po ang pagbabalik. And hopefully po, mag-enjoy kayo sa pagdi-DIY ninyo. And hopefully pa makatulong yung mga videos na sinishare ko sa inyo. Makikilambing na lang din po, please subscribe to my YouTube channel and then hit nyo yung notification bell para po ma-update kayo pag may bagong videos tayong ilalabas, and then share nyo po i-share yung mga videos para naman po kumita tayo. Please like and follow my page po sa Facebook, and kung may mga katanungan pa po kayo, message nyo lang po ako, private message nyo ako sa page ko, and pwede rin po kayong mag-comment dito sa YouTube channel, pero minsan po kasi sobrang busy, hindi ko po na-check agad. So maraming salamat po, Nav Customs.